Alamat ni Mariang Makiling. Noong unang panahon sa bayan ng Laguna, may isang mahiwagang bundok na laging nababalot ng luntiang kagubatan. Malinaw na batis at malamig na simoy ng hangin. Ang bundok na ito ay tinatawag na Bundok Makiling. Sinasabi ng mga tao noon na ang bundok ay hindi basta ordinaryong bundok lamang dahil dito raw naninirahan ang isang diwata na ang pangalan ay Maria Makiling o mas kilala bilang Mariang Makiling. Si Mariang Makiling ay inilalarawan bilang isang napakagandang dalaga. Mahaba ang kanyang maitim at makintab na buhok, kayumanggi ang balat at may malambing na mga mata. Madalas siyang nakasuot ng puting damit at kung minsan ay may mga bulaklak sa kanyang buhok. Kapag siya ay nagpapakita sa mga tao, tila lalo pang gumaganda ang paligid. Ang mga ibon ay masayang umaawit, ang mga puno ay sumasayaw sa hangin, at ang mga bulaklak ay tila mas lalong namumukadkad. Mabait si Mariang Makiling sa mga taong may mabuting puso. Tinutulungan niya ang mga mahihirap, mga nagugutom, at mga nawawalang naglalakbay sa gubat. Kapag may isang tao raw na naligaw sa bundok ngunit mabuti ang kalooban, bigla na lamang itong nakakakita ng tamang daan pauwi. Kapag may mga magsasakang kapos sa ani, may mga pagkakataong nagigising sila kinabukasan ay may mga bungang prutas, gulay at iba pang biyaya sa kanilang bakuran. Walang nakakaalam kung paano ito nangyari, pero naniniwala ang lahat na si Mariang Makiling ang may kagagawa nito. Ngunit hindi lamang kabaitan ang taglay ni Mariang Makiling. Siya rin ay tagapagbantay ng kalikasan. Mahigpit niyang inaalagaan ang mga puno, hayop, ilog, at halaman sa bundok. Kaya naman noong unang panahon, ang mga tao ay takot na takot magputol ng puno nang walang pahintulot. Manghuli ng mga hayop ng labis o sumira ng kalikasan. Naniniwala silang kapag sila ay naging sakim at walang galang sa bundok, magagalit si Mariang Makiling. Maraming kwento tungkol sa kanya, ngunit isa sa pinakakilala ang kwento ng kanyang pag-ibig. May isang binata noon na nagngangalang Juan. Siya ay mabait, masipag, at magalang. Isang araw, habang nangangaso at naghahanap ng makakain sa kagubatan, siya ay naligaw sa bundok. Habang palubog na ang araw at nagsisimula na siyang mataranta, may nakita siyang isang magandang dalaga na tila lumilitaw lamang mula sa pagitan ng mga puno. Ito ay walang iba kundi si Mariang Makiling. Tinulungan ni Mariang Makiling si Juan na mahanap ang tamang daan. Hindi lamang iyon, binigyan niya rin ito ng pagkain at inakay pa uwi. Dahil sa kabaitan at kagandahan ng dalaga, unti-unting nahulog ang loob ni Juan sa kanya. Mula noon, madalas nang pumunta si Juan sa paanan ng bundok upang makita si Mariang Makiling. At sa bawat pagkikita nila, lalo lamang din nahuhulog ang loob ng diwata sa binata.
Nagtagal ang kanilang pagsasama. Ngunit may isang malaking hadlang sa kanilang pag-iibigan. Si Mariang Makiling ay isang nilalang ng kababalaghan. Samantalang si Juan naman ay isang ordinaryong tao lamang. Alam nilang mahirap ang kanilang pagmamahalan, ngunit pinili pa rin nilang mahalin ang isa't isa. Sa kalaunan, kinailangan ni Juan na bumaba ng bayan upang tumulong sa kanyang pamilya. Nangako siya kay Mariang Makiling na siya ay babalik. Naniwala naman si Mariang Makiling sa kanyang pangako. Matagal siyang naghintay sa bundok, umaasang muling masisilayan ang binata. Ngunit habang lumilipas ang araw, linggo at buwan, hindi na bumalik si Juan. Ayon sa ilan, si Juan ay napilitang magpakasal sa isang mortal na dalaga mula sa kanilang bayan. Ayon naman sa iba, siya ay nasilaw sa kayamanan at kaginhawaan sa kapatagan. May mga nagsasabi ring nakalimot siya sa kanyang pangako kay Mariang Makiling. Anuman ang tunay na dahilan, iisa ang naging bunga nito. Nasaktan ng labis ang puso ni Mariang Makiling. Kung noon ay madali siyang makita ng mga may malinis na puso, ngayon ay bihira na siyang magpakita. Ang dating laging bukas niyang pagtulong ay naging bihira na rin. Kasabay nito, dumami rin ang mga taong naging sakim sa kagubatan. May mga pumutol ng mga punong kahoy, nanghuli ng napakaraming hayop, at inabuso ang likas na yaman ng bundok. Dahil dito, tuluyan nang nagalit si Mariang Makiling. Sa mga taong naninira sa kalikasan, hindi na niya ipinakita ang kanyang awa. Marami raw ang naligaw sa gubat, hindi na nakauwi. O kaya naman, nakararanas ng kakaibang pangyayari bilang babala. Mula noon, bihira na lamang magpakita si Mariang Makiling. Ngunit nananatili sa paniniwala ng mga tao na siya ay naroon pa rin sa bundok Makiling. Bantay ng kagubatan, tagapangalaga ng mga hayop, at tagapagbigay ng gantimpala sa mga mabubuti at kaparusahan naman sa masasama. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa ring naniniwala na sa tuwing ang bundok ay nababalot ng manipis na ulap at tila hugis ng isang nakahigang babae, si Mariang Makiling ay naroon pa rin, tahimik na nagmamasid. At sa tuwing may taong magpapakita ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kalikasan, sinasabing pinagpapala pa rin sila ng mahiwagang diwata ng Makiling.